I don't need anything. I don't need anyone. I just need Jesus. Yan ang tunay na kaisipan ng isang tunay na Kristiyano. Why? Dahil sa mundong ibabaw na ito, hindi naman tayo mabibigyan na ito ng guarantee. Sa buong ibabaw ng mundong ito, isa lang po ang katiyakan at si Kristo lamang yun. Ibig ba sabihin nito, hindi natin kailangan ng prosperity, hindi natin kailangan ng kung ano-ano. Of course, kailangan po natin. But what I'm saying is, kung yung mga bagay ng mundong ito na lang ang lagi mong nasa isipan at nakakalimutan mo, sino ba ang nagregalo ng lahat ng ito? At nakalimutan mo rin kung paano siya purihin at hindi mo siya nakilala sa buong buhay mo, ikaw na ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Ngayon po ay panahon na naman na kung saan lumindol na naman po sa California, 6.0. Ano po ba yun? Magnitude 6 po ba ang tawag doon pag ganoon? Ngayon lang po, kakikita ko lang sa Facebook ko lumindol daw sa California. At yung iba naman po kasi mga news, exaggerated, pero ito po talagang lumindol. Kaya makikita po natin na talagang nasa last days na po talaga tayo. Matagal na po ba tayong... Matagal na po ba tayo nagsimula sa last days? I think so. Maybe. I don't know. Pero ang alam ko lang po talaga nasa last days na po tayo ngayon. Amen? Pag sinabi ng Bible na last days, ito na po talaga yung approaching niya, yung pagbabalik niya. Okay? Paano ba babalik si Christ? May mga maling kaisipan. Babalik daw si Christ agad, second coming. Wala daw rapture. Hindi po. Napagkakamalan nila yung second coming at rapture, the same event. Hindi po. Ito po ay magkaibang event. Ang rapture po ay mangyayari sapagkat ito ay very special para sa kanyang bride, the church. Tayo po yun. Tayo po ang bride ni Jesus. Tayo po ang kanyang very special. Okay? Nung Old Testament, ang pinaka-special sa Lord, Israel. Pero nung namatay na si Jesus sa cross, ang pinaka-special sa kanya, ang church. Ibig bang sabihin, hindi na importante ang Israel? Importante pa rin naman kasi tutuparin pa rin naman ng Lord yung mga pangako niya sa bansang yan. Pero tandaan nyo, ang Israel sa panahon ngayon, nire-reject nila si Jesus. At tayo mga hentil ngayon na nag-shine ng husto. Yeah. Look at that. Baka pogi natin, no? Tayong mga hentil, tayong mga nakikristo, ha? Mga hentil na nakikristo. Maraming hentil pero wala kay Kristo yung iba. Pero tayo pogi yan. No. Yan. Bagay ba? Ayan. Tayo po kasi ang mga special sa mata ni Jesus. Tayong mga believers. Maski kalbo na. Ay, kalbo ka na nagsasalamin. Daya, di ba? Oo naman. Alam, pakita mo mukha kang mamaw. Di ba? So tayo po ay... Pag nagkabuha ka, pogi ako. Kaya, ayan. Pero pag tinanggal mo, ay wag na. I hope. Kahihiyan na naman yun. No. Ayokong mahiya. Hindi mo ako nahihiya talaga eh. Walang hiya nga ako eh. Walang hiya dahil kay Lord. In a nice manner, syempre. Okay. So, sa araw po ito, pag-usapan natin yung katotohanan ng Holy Tuesday. Ano ba ang mga pwede mong gawin ngayong Holy Tuesday? Unang-una, tandaan mo, hindi ka nasaklaw ng matandang relihiyon, no? Tayo po ngayon ay nasa New Covenant, mga Kristiyano po tayo. I suggest, ang gawin mo, tayo po ngayon ay Holy Tuesday, no? Bulay-bulayin mo yung magagandang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ayan ang suggestion ko. Kasi yan ang ginagawa ko kanina pa. Ang dami na, Lord. Ako, pagising ko pa lang sabi ko, Lord, ang dami mo nang ginawang mabuti. Tapos minsan natatakot pa tayo. Minsan parang may mga kaba pa rin tayong lumalabas sa dibdib natin, sa puso natin. Alam niyo po bang nakakahiya na sa Lord yon? Ginawa na tayo ng maganda. Ang dami niyang pinatunayan sa atin. Kahit hindi naman niya kailangan patunayan ng sarili niya. Ginawa niyang patunayan. Dahil nga mahal niya tayo. Ito isipin mo ha. Isipin natin to. May mga naaalala ka bang mga senaryo o mga bagay sa buhay mo na kung saan iniligtas ka ng Panginoong Jesus? Ibig sabihin,
hindi niya hinayaan na mangyari yung pangit na yun sa buhay mo. Ako, last year lang po talaga meron. Talagang kinabahan po ako. Tapos yung kapatid ko, ganun din sa Amerika, no? Talagang nagkaroon din siya ng problem, no? Sa mga, alam mo naman sa Amerika, mga bills babayaran nila. Pero alam nyo, may angel na tumulong. Yung angel na yan, hindi naman yung anghel na may pakpak. Tapos may hawak na na tinidor. Hindi. Ang may hawak na tinidor si Taning, di ba? Hindi naman yung anghel na may pakpak tapos may hawak na espada. Ang tumulong sa kanya, kaibigan niya na believer din. Di ba? So, gusto rin ni Jesus nagtutulungan ng mga believer. Hindi gusto ni Lord yung nagkakagatan tayo na parang, sige, bahala ka sa buhay mo. Hindi, mga anak tayo ng Diyos eh. Tayo ang asin at ilaw ng mundo. Diba? Tayo ang kanyang, kumbaga sa mundong ito, tayo yung mga parol na kumukuti-kutitap. Ambassadors of Christ. Ganyan po tayo. Ganun tayong tinitignan ng Lord. Hindi tayo tinitignan ni Lord dun sa dati nating kalagayan na makasalanan. Tandaan nyo, we were born sinners. All of us. Wala namang pinanganak agad na born again agad. Wala po. Kaya itong gusto ko sabihin, yung mga nagsasabi, kasi meron pong isang kilalang tao na pastor. Sa Amerika po ito. Tapos meron po siyang anak na nag-suicide. Nag-suicide yung kanyang anak. Then nakarating po naman sa amin pong kaalaman na paano ngayon yung pastor, sabi ng mga kasama ko sa group, sa Bible study group namin, paano ngayon yung pastor, di parang mabibilad siya sa kahiyan kasi pastor siya, yung anak niya nag-suicide. At ito pa ang problema ng anak niya, kakulangan daw ng atensyon sa magulang. Paano yan? Talagang mahihiya nga yung pastor ngayon. Ito naman ang lumalim pa kami sa discussion, sabi namin, paano ngayon yan? Mapupunta ba sa impyerno yung kaluluwa nung nag-suicide? Ang sagot lang naman dyan, isa lang. Alam nyo, ang mga tao na overpower pa rin tayo ng kahinaan, kahit Kristiyano na. Yung nagpakamatay na batang yun, kasi 16 years old na, 16 anyos, kung talagang tinanggap niya si Jesus, maski nag-suicide pa siya, mapupunta pa rin siya sa langit. Ganyan po ka brutal ang grace. Ganyan po ka bold ang grace. Pupunta pa rin siya sa langit. Yung iba naman namamatay sa ibang cause, hindi naman nag-suicide, hindi naman tumanggap sa Lord, impyerno pa rin, di ba? Yung ang usapan dito, tinanggap ba si Lord? Naniwala ba dun sa finished work niya sa cross? Naniwala ba na sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross sa Kalbaryo? Pag yun, check, maliligtas, di ba? Yun ang usapan eh. At syempre, hindi naman ko ni-raise mo sa isang family na tinatawag ng mga born-again Christians, linggo-linggo nasa simbahan, pastor ang tatay. May kilala nga ako dito eh. Pastor ang tatay, nagyoyosi na nga. Kumbaga lumalakad ng liko, lumalakad ng taliwas. Pero pag Sunday, banal. Yan sinasabi ko eh. Yan ang rehilyon. Pero kung tumanggap ka talaga kay Kristo, from the inside to the out, inside out, lalabas yung mabuting gawa. Hindi mo kailangan trabahuhin ng mabuting gawa dahil lalabas yung from within. Wow. Okay? Yun lang gusto ko sabihin. May tumatawag na po sa telepono. Salamat. God. Sagutin natin muna. Hello?